number 1, 06.7 Energy FM. How are you? It's a Wednesday with me, Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo ay nagbabalik para lang sa'yo. Para lang sa'yo ang kantang ito na inimbento. Uy, grabe, kapag nagawan ka ng kanta, ibig sabihin, super duper special mo, diba? Naniniwala ba kayo sa ganon? Yung pagmamahal para sa isang tao to the point na nakakagawa ng kanta para sa inyo at to the point na nakakagawa din ng tula para sa inyo. O di ikaw na ang mahaba ang hair. Biruin mo, nagawan ka na ng kanta, nagawan ka pa ng tula. O di sige, palakpakan natin yung mga taong haba ng hair, ginawa na ng kanta, ginawa pa ng tula. Lahat na. Kainggit-inggit ka na talaga. Anyways, happy Wednesday mga pangga sa mga nagkakape out there. Sa mga kakatapos lang mag-lunch tapos nagkakape. Ayan, hello po sa inyong lahat. Alam nyo ba na sa mga coffee lovers out there, meron po tayong MX3 Coffee Mix at ito ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa. Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na sucralose. Ito po yung hindi nakakapagpataas ng mga blood sugar levels at blood pressure natin, which is very important sa panahon ngayon. At para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. And we're live once again. Yes, live na po tayo ngayon sa Facebook. Kaya naman, pumunta ka na sa Facebook, hanapin mo lang Energy FM 106.7 para sumaya ang buhay mo, diba? Diyan kayo nagkikita-kita sa live. O, kumusta naman? Like, and share. Live din po tayo sa fan page ko naman. That's DJ Kara. DJ Space, K-A-R-A. Magandang tanghali daw sa akin. Ayan. Hello po sa lahat ng mga tapos na raw sa gawaing bahay. Uy, palakpakan natin yan. Yung gumising ka ng sobrang aga kasi ang dami mong gagawin pero maaga mo siyang natapos, 'di ba? Oy, 1:31 pa lang, 1:31 pa lang. Tapos mo na lahat ng mga binabalak mong gawin, mga pinaplano mo, 'di ba? Congratulations talaga sa iyo. Dapat ganyan, 'wag kang titigil kapag naumpisa mo na isang bagay, ituloy-tuloy mo na kasi minsan kapag tumigil tayo, nawawala na tayo ng gana 'di ba? Ayan, tingnan mo, congrats sa tapos mo, 'di ba? Dapat ganon. Hindi yung may gagawin ako ngayon pero mamaya hawakan yung cellphone. Sige, maya-maya onte lang ako. Manonood na ako ng TikTok. O maya-maya konti magre-reels lang ako. Diba? Alam mo, okay lang naman yan kung wala kang pinaplano. Pero kung andaya mong plano talaga for the whole day, tas puro ka commercial break. Commercial break tawag dyan bahala ka na. Hindi mo talaga matatapos yan. Diba? Ayan. Maligayang Miyerkules daw. Uy, alam nyo ba last night ba yun? Oo, kagabi, sobrang lakas ng ulan. Kaya sabi ko, hala, sobrang lakas ng ulan. Ibig sabihin yan, baka bumagyo na naman today. Pero buti na lang maganda po yung panahon ngayon, Ewan ko lang sa iba, pero dito po sa San Juan, Mandaluyong, okay naman po yung yung lagay ng panahon. Mainit naman siya, hindi siya nag-aambon. Last night kasi nang bigla, sabi ko, ano nangyari? Wow! Bakit bigla-bigla na lang umuulan, sobrang lakas? So, ganun talaga. Diba? Surprise! Parang yung friend mo mahilig mag-surprise pero ikaw hindi ka mahilig mag-surprise. Diba? Bakit may mga ganun tao ayaw ng mga surprises? Pero may mga tao naman na sobrang naa-amaze kapag binibigyan sila ng isang surprise. Diba? Minsan nga kahit alam na nilang surprise, magapanggap silang, kunyari di ko na lang alam. Pero wow pa din. Nakakatawa yun, diba? Kunyari na surprise ka pa din. Sige, push natin yung mga ganyan ha. Basta ikaliligaya mo. Support tayo dyan. Ayan. Anyways, ayan, watching from Dubai daw, sabi ni Ate Mayeth. Hello sa mga taga Dubai Abang-abang na lang tayo dyan. Sa November nandyan ako. So, good luck!
good luck sa akin. Oo, wala nang bawian eh. Walang ng ticket eh, walang refund eh. Sabi ko, wala, push na talaga to. Tuloy na talaga to, wala na akong magagawa, di ba? Uy, may guest tayo na naka-block din. Yan, di ko alam kung nag-usap ba kami at pareho kami naka-block ngayon. Hulaan nyo kung sino yung guest ko. Dali, comment down. Sino kaya ang guest ko ngayong araw na ito? Comment. Hello? Hello, mic test. Ayan na ba yan? Huwag kang kikibo. Kumusta ka na? Hindi, kailangan ko lang sumali-sali sa'yo ngayon. Kasi Bakit? Ano ba lakad mo ngayon? Ba't ang aga mo na may naman? meeting. On Friday kasi wala Again? tayo. We haven't announced it yet. Oh. Teka lang, saan ang meeting mo ngayon? Pre-production for the Dito sa tomorrow. office. Akala ko aalis ka. Bakit? Namimiss mo ako? Oh? Magkasama lang tayo kagabi. She loves me. Diba? Kumusta naman? Oo nga. Bakit pinalitan mo? Kinuwento ko kagabi yun. Yung Alam ko naman hindi ikaw pa yung makapagpigil. kumain tayo, tapos umorder ka ng chicken satay, tapos Oh. kinagat mo lang kasi alam kong iti-take out mo naman talaga siya. Ganito kasi yun, nung nag-aya ka kagabi, hindi talaga ako gutom. Pero kaya sabi ko, Pero share. tawan-tawa na ako, nang gutom lang ako, hindi ako makatawa yun, umorder ka ng chicken satay. Sabi ko, kilala na kasi kita. Alam ko na yung mga galawan mo. Kasi, Kaya sabi ko, mag-take out ka na ng iba kasi yun naman ang purpose nito. hindi naman, sobra ka naman. Sobra ka naman. Nagpunta lang ako para makitake out. Hindi naman. Kasi ayaw mo kong pa-orderin. Ito kasing kwento nun, sabi ko share na tayo. Sabi ko alam ko kasi na kapag umorder ka, laging dalawa kasi matakaw ka. Ngayon, alam ko na konti lang Teka lang talaga ha, yung magkaiba yung makukurot ko. matakaw sa malakas kumain ha. Sige na, malakas kumain. Pahandaan ka. Malakas ako kumain pag oras ng kain ko. O yun nga, o sige. Tapos, ang nangyari, sabi ko, share na lang tayo kasi alam kong konti lang yung kailangan ng tiyan ko kasi hindi naman ako masyadong gutom. Sabi niya, hindi, gutom ako. Tapos masungit. Hindi, gutom ako, umorder ka. Tapos pinilit ko pa rin. Ugali mo kasi yan. na lang ako. Hindi, gutom ako. Ayoko. Sabi niya gano'n. Ugali mo kasi yan. Na ano? Clarice, ugali mo kasi yan. Makakalaris ah. Ugali Yes, mo, John. Ugali mo kasi yan yung halimbawa, Ano? kakain. Oh. Ang lagi mong bungad, hindi ako gutom. Tapos orderin ko yung pagkain na kaya kong kainin. Tapos ang ending, more than half yung kakainin mo. Hindi, more than half yung kinain ko kahapon. Kasi syempre, masungit na ako. Kaya sabi ko, kakain naman tayo, bumorder ka lang sa'yo, kung makainin yung pagkain ko. Kasi nga, konti lang yung kukunin ko. Sayang yung food. Alam mo, by history kasi, hindi kasi totoo yan. Nang hinayang kasi ako na o-order ka pa. Sayo mo, gutom ako, umorder ka. So, umorder na lang ako. Kaya, nagpanggap na lang akong kumagat para hindi ka ma-offend na hindi ko talaga kayang ubusin. Kaya sabi ko, take out ko na lang yung tira. By history take din out- kasi. Lagi. Na ano? Pag history take out. Totoo naman. Totoo naman. Pero talagang kahapon busog talaga ako. Wala na akong choice. Sabi ko, sige, take out na lang. Pero good thing din na na-take out ko kasi pag uwi ko ng bahay, sabi ko, kumain na kayo? Hindi pa daw sila kumakain. Sabi ko kay David, kumain ka na. Sabi niya, hindi pa. Niintay nga kita Sabi ko, ito may ulam akong dala. Yun. Kaya kumain sila ng pagkarating ko pa lang. Ang galing nun. Napaka-timing nun ha. Oo. Well anyways, ayun. Diba? So yun. Going back, ano nga pinag-usapan natin bago tayo uwi sa sa Harutan? Sabi ko bakit yung pangalan mo sa Facebook Coco Martin II? Sino sabi? Nakalagay dun, di ba? Saan? Teka. Saan nakalagay? Wala akong ginawang ganyan. Ay, hindi ba? Ba't parang nakita ko? Pusang gala. Panaginip ko lang ba yun? Meron ka Coco Martin 2, di ba? Kaya tama yung sinabi kay Coco Martin. Sabi niya kasi, anyways, may video greeting po si Coco Martin kay Gandang Kara. Hindi pa pwedeng i-post kasi. Oh. Pero sabi ni Coco Martin, hello, Gandang Kara. Sana magkita tayo soon. Tapos sumagot ako sa video greeting. Sabi ko, huwag kayong magkita. Nakakatawa ka kaya. Sabi, may nalalaman ka pang, siloso ako pero sa'yo hindi ako magsiselos. Kasi gusto ko maging... Alam mo, in a way, gusto ko rin maging akin si Coco Martin nambabakod ka no? Akin. Di lang halata no? Pero sa'yo hindi ako magsiselos. So bakit mo kailangan sabihin siloso ka? Para? Hindi. Alam mo... wala. Nambabakod. Tapos sasabihin... Kailangan namin ng topic ni Coco Martin kahapon para kunin niya ako sa Batang Quiapo bilang Batang Chairman. Di mo naman kailangan sabihin yung siloso pero sinabi Chairman, mo para hindi ako anuhin. magiging diba? Batang Chairman ako doon. Naku, tigilan mo ako. Alam mo, wait lang, Tapos, Alam mo, naisip ko kagabi, kanina pala umaga, kasi kanina umaga natulog kahit pala hindi na matuloy, no? Oh, sige. Kasi pwede ko na i-claim na na-offer ako.
Okay ka na? Okay. Ako naman, huwag mo iba yung topic. Ba't mo kailangan sabihin na seloso ka tapos pag sa kanya hindi? Para Wala naman siya tinatanong. Wala na lang binanggit. ang tawag doon ay voluntary information. Ang tawag doon ay pambabakod. Tigilan mo ko. Tapos sasabihin mo, hindi ka seloso, pero nung sa kanya sinabi mo seloso ka, para wala siyang gawin na kahit na ano. Bakit mo gagawin yung ako, Marty, sa'yo? Kaya nga, wala naman nga. Ba't mo sinasabi? Wala naman talaga, may ano na yun. Pero yun nga, going back to Batang Chairman. Tapos lagi niya sasabihin, hindi ako seloso. Pero nung kaharap si Coco Martin, seloso ako. Oh, takot. Hindi ko sinabi yun. Mukha mo. Huwag kayong Grabe, unang kita pa lang sinabihan agad na seloso ako ha. Tawan-tawa talaga ako, nagpipigil. Wow! Ano? Kunyari, wala na rin nag-change topic. Inaano ko lang yung billboard natin. Magkaka-billboard Biglang tayo. ibang topic ha. Si Coco, pag-usapan natin. Asan na si Coco? Speaking of Coco, ha? May kasalanan ka pa sa akin, ha? Monday mo pa sinabi, ha? Ano nga ngayon, Wednesday? Pinaglololoko mo ko. Ito nga. Ano? Sige. Nag-usap kami ni Coco gabi. Sabi sa akin ni Coco. Masasakal na kita. Sabi ni Coco sa akin, sabi niya, kasi hinihiram po ni Gandang Kara si Coco. Anong hinihiram? Ako pa nangihiram ngayon? Ayos talaga to, ha? Hinihiram po niya si Coco. Sa mga hindi po nakakilala, si Coco po yung aso ko na kapatid ni Mushroom. Oh. Ngayon, kaninang umaga, nung after ko mag-jogging, nagkita kami. Oh. Kasi pagising na rin kuya ko. Kasi mga 5 ako nakauwi. Ilan mo ako? Sabi ni Coco, sabi ko, Nak, sabi niya magbakasyon ka sa Mandaluyong, sabi ko kay Coco. Sabi sa akin ng aso, sige da, mag-emotionally ready lang ako. Sumagot yung Tigilan aso. mo ako. Tapos, nung pagsabi niya ng ganon, alam niya wala siyang choice nag-walk out siya maluha-luha. Maluha, no? Tigilan mo ako. Ikaw, Monday mo pa sinabi, sige bukas, hanggang sa, hindi ko na lang na-update, talagang, hindi ko lang siya na-chat asa na, hindi na rin nagparamdam. Diba? Nag-chat pa ako kagabi, si Coco, idaan mo. Ano nang ginawa mo ngayon? Hindi mo pa rin dinaan. Diba? Sinusolo mo talaga lahat ng Coco. No? Sige, tas change topic ulit siya, oh. Kunyari may ka-chat siya, yan. Natatameme Si siya. Miss Ems ka-chat ko yung HR natin. Naka-on-air tayo, diba? Yan, pero pag ako naka-on-air, papagalitan mo, diba? Ikaw, pag may ka-chat ka, hindi naman opisina. Kung random, yan. Gusto mo tignan. Sige, ayan, back to Coco. Ayan. Anong Okay, Coco ang gusto mong pag-usapan? Yung aso o yung isang Coco? Yung Coco na Mamili ka. Sige. So, seloso ka talaga. Ngayon ko lang naisip. Si Ano? Coco ba ay pinangalan mo kay Coco Martin? Oo. Pusang gala. Anak ng tokwa talaga. Oo, kasi crush ko si Coco, oh. Pero ba't mo sinabing... Tapos ako, coconut ang tawag mo sa akin? Pero bakit mo sinabing seloso ka? Wala yung sabi lang mo, yan. hindi ka seloso. Ang tawag doon ni Donald Trump ay locker room talk. Locker room talk, mga nalalaman. Nyari pa. Tigilan mo nga ako. Ang tawag doon ay locker room Nako. talk. Diba? So ngayon, inamin mo na sa seloso ka talaga. Wala na yung locker room talk lang. Hindi, seloso ka talaga. Hindi ako Aminin seloso. mo na. Talaga lang, ha? Sige. Kaya pala, ha? O ano? Tinanga, overtime na tayo, magkikwento na ako. Ano ba yung kwento mo ngayon? Wala pa nga eh. Ha? Wala pa ako nakikwento dahil umupo ka agad. Ano ba? Oy, teka lang muna. Balikan sige, ko lang. may sabihin ka. Wala po kami sa Friday. Wala ba? Anak ng pusa talaga, Kara. Di ba nga magja-judge tayo sa Intramuros? Akala ko mas earlier yun kasi, tas diretso. Yun ang akala ko. Wala. Wala. We will not Gabi be, pala yun. we will not be around on, iano natin bukas kung pwede ka mag-carjack bukas ng gabi. Hindi pa namin sure mga pangga. Tignan ko ba? Kasi mga pangga, meron pong binibining Intramuros. Oo, yun. So ano po yan, in partnership with yung barangay po sa loob ng Intramuros and Energy FM. Pwede silang pumunta doon sa Intramuros. Yes, bukas po Yan. ang wellness caravan namin Mhm. sa Intramuros. Mag-uumpisa na umaga. Mhm. Tapos sa hapon may palaro. Sa gabi naman ay talent portion Nung mga, tsaka sportswear. nung mga contestants. Yung mga contestants. Napupunta sa Friday din. Tapos sa Friday, yun namang mismong
proper. Ayan. So, pwedeng manood ng lahat. Free entrance to. Oo, dun sa Ayan. mismong Intramuros Wall. Oo. Kung saan ka nakikipag-date dati nung college ka. Ba't mo alam yun? Kinuwento mo sa akin. Kinuwento ko? Oo, kinuwento mo. Sinabi ko nagpupunta Tingnan mo. ako doon pero hindi ko sinabi nakikipag-date ako. Kita mo. Oh, kita mo. Paano mo nalaman Tingnan mo, yun? chill ako, hindi ako siloso. Yan. Siyempre, Proof. kunyari. Pero mamaya, after nun. Ba't mo inamin ganun siya. ngayon? Ganun Tinatanong kita. So, inaamin mo ngayon? Akala ko kasi, Ba't daw bubulol ka? Yan, ha? Anyways, mga panggagawin bata pa ba? ako nun. Mamaya tayo mag-usap, ha? Oo, diba? Joke lang. Hindi, tapos sa Friday naman, yung mismong competition. Oh. Dapat kakanta ako dun eh. Anong kakantahin mo ba dapat? Tumanggi ako, kaya si H. Abando ang nandun. Kakanta siya. Okay. Oo, sa Friday. Pwede ka naman kumanta doon. Hindi naman ako silosa. Hindi ako kakanta sa mga Hindi, actually dapat ako kakanta. Kaya lang, parang hindi bagay sa edad ko. Parang mga anak ko sila. Para kantahan ko sila sa long gown competition. Oh. Pero mag-judge tayong dalawa. Oo. As cardiac, isang tally sheet lang. So, pag nag-judge tayo, hindi ko na para sa, ito nagagandahan ako, ikaw nang bahala. Hindi, okay lang ako eh. Hindi ako siloso. Diba? Hindi. Mas silosa pa nga yung mga fans eh. Ako nga, hindi ako nagsiselos. Huwag magkasama kang babae eh. Diba? Wala naman talaga yung mga yan eh. Diba? So yun mga pangga. So antay po kayo ng announcement sa fan page ng Energy FM. But definitely we will not be airing tomorrow. Sorry. On a Friday evening this Friday. Meron po kaming event na mga pangga. Yes. Starting Thursday hanggang Friday. Yan. Puntahan niyo po kami dyan. Yan. Para masaya ang lahat, diba? Bukas, si Toby tsaka si Kapitan Asisa mag-host. Sila mag-host. Sa nighttime, si Jimbo and si Sheena. Okay. Oo. Tapos, sa Friday naman, yung mismong event, si Kuya Chico tsaka si Lindsay. Okay. Tapos tayo naman magja-judge. Okay. Ang i-judge ko si Kuya Chico. Ha? Oo, judger yan eh. Pagkakataon natin husgahan din siya. Okay. Okay, thanks, bye. Sige, salamat. Pag-meeting ka na dyan at magpaprograma pa ako, Mr. Seloso. Siya. Ito na mga pangga. Huwag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Napakasarap magmahal. Lalo na kung ang mindset mo yung taong mahal mo, siya na talaga forever. Pero napakasakit din kapag nawala yun sa'yo. Di mo alam kung maniniwala ka pa ba sa pagmamahal or titigil ka na lang kasi enough na yung pagmamahal na naramdaman mo. So okay ka na kahit memories na lang yung hawak mo. Gaano nga ba kahirap sa isang tao ang mawalan ng taong minamahal? Ito ang story ni Edwin. 48 years old at isang byudo. May mga anak. Yung nanay ng mga anak niya ay wala na. Kaya naman, gusto niya na magmahal ulit. At sa hindi inaasahang pagkakataon habang siya ay nagmamaneho, meron siyang naging isang pasahero. Si Linda. Na sumakay sa kanyang jeep. At si Linda ay isang byuda rin. Doon nagsimula ang kanilang love story. Hanggang sa nagkamabutihan, nagmahalan. Pero darating din pala ang araw na kinatatakutan niya. Yung mawala ng minamahal. Dahil nagkaroon si Linda ng sakit na cancer. At yung mga huling sandali ni Linda ay kapiling siya. Nakita niya kung paano nawala sa buhay niya si Linda. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makamove on sa pagkawala nito sa buhay niya. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Cara, magandang araw po. Ako po si Edwin, 48 years old.
Matagal na po akong byudo at mga ilang dekada na rin po akong nangungulila sa pakiramdam ng minamahal. Meron ho akong 4 na anak at ang 3 ay nasa ibang bansa. Ang isa naman po ay nag-aaral pa sa kolehiyo sa Maynila. Kaya malungkot rin ho ako kasi once a week lang siya umuwi. Mga ilang dekada na rin ho akong pumapasada ng jeep, DJ Kara. Kaya buong buhay ko, parang misis ko na ang jeep ko. Isang araw may sumakay sa aking babae na mga kasing edad ko rin. At talaga naman hong nabighani ako ng todo. Kasi bukod ho sa maganda siya, mabait at mahinahon, talaga naman hong napakabango niya at umaalingasaw talaga ang bango niya. Lagi ho siyang sumasakay sa akin papuntang simbahan dahil naglilingkod siya doon. Linda ang pangalan niya. Sa tuwing sumasakay siya sa akin ay lagi kami nagkikwentuhan tungkol sa mga buhay namin. At isa rin siyang byuda na may 4 na anak katulad ko. Sa pagkakataong yun, DJ Kara, talaga naman ngayon na lang ho ako nakaramdam ulit ng spark ba yun? Basta parang bumabalik po ako sa pagkabinata. Ilang taon na rin ay unti-unti kaming nagkakamabutihan. Pinakilala na rin niya ako sa mga anak niya at gustong-gusto nila ako para kay Linda. Hanggang sa gusto ko na rin siya ipakilala sa mga anak ko. Tumawag ako sa kanila at agaran din silang umuwi para makita si Linda. Nung una ho, DJ Kara, hindi nila nagustuhan dahil pinapalitan ko na raw ang nanay nila at hindi ko raw mahal. Sa totoo lang, DJ Kara, mahal na mahal ko ang asawa ko kahit wala na siya. Habang tumatanda ako, palagi na lang ho akong makakaramdam ng pagiging mag-isa at walang kasama sa buhay. At ayokong mamatay ng malungkot. Sinabi ko ho yun sa mga anak ko kinalaunan. Unti-unti na rin nilang tinanggap si Linda. Ayun nga ang ending. Naikasal pa kami sa kasalan ng bayan. Kaso nga lang po, sa hindi inaasahang panahon, dumating na po yung araw na kinakatakutan ko. Nagkaroon po ng sakit na cancer ang asawa ko. Masakit man pong isipin, pero nakita ko po kung paano siya nag-agaw buhay sa ospital. At kinalaunan ay namatay rin po siya. Nalulungkot po ako, DJ Kara, dahil sa edad ko pong ito, ang hangad ko lang naman ay may makasama sa pagtanda at magkaroon ng masayang pamilya, pero lahat po sila ay binabawi po sa akin. Ano po kayang dapat kong gawin? Sakit naman nun, yung lahat na lang po ay binabawi din sa akin. Ang hirap kapag miss mo na yung isang tao pero wala kang magawa. Dahil hindi mo naman siya pwedeng puntahan, hindi mo siya pwedeng yakapin. Hanggang memories na lang. Anong gagawin mo? Anyways, mga pangga, comment down kung ano masasabi nyo sa story ni Edwin na muling naulila, muling nabyudo dahil sa pagkawala ni Linda na nagkaroon ng sakit na cancer. Sabi dito, Edwin, it's hard to move on because you just lost your wife. But in order for you to heal and move on little by little, let her go. But always assure and reassure your children that no will ever take their mom's place. Don't be afraid to fall in love again. Let God guide you to perfect match. Sabi ni Ate Patricia. Really, no man is an island. Siguro bago ka manligo ulit, Kuya Edwin, hiningan mo muna ng, grabe naman to, ng medical para makasiguradong healthy. Hindi ko na po alam ang ipapayo ko. Sabi ni Ate Peter Smeng. Eto pa, wala na po akong masabi kundi pray and never give up. I believe that God has a purpose. Mag-pray lang po. Sabi ni Marie.
May mga anak ka naman kuya, hindi ka naman siguro nila pababayaan. Focus ka na lang muna sa kanila. Ang buhay ay hiram lang natin. Ang importante, na ipadama mo kay Linda ang tunay mong pagmamahal sa kanya. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Baka may makilala ka pang tao na hindi mawawala sa'yo. Pray ka lang kuya. Isipin mo rin ang mga anak mo. Sabi naman ni Rhea, oo nga naman, hindi lang si Linda ang pwede mo maging buhay, kundi ang mga anak mo din. Andyan pa sila. Diba? Hindi mo mawala agad yung nararamdaman mong pain, may tutulong sa'yo. Sad naman, focus ka na lang po sa mga anak mo. Darating din ulit yung para sa'yo pagdating ng panahon. Sabi ni Ate Lorena. Pagdating ng panahon. Tama. Just wait for it. Hay nako. Grabe naman, parang hinahadlangan kang magmahal. Pero sabi nga po, 'di ba, there's always a second life. Mawala man sila sa mundong ibabaw, may chance pa rin naman na makita mo sila in another life. Pakatatag ka po, kuya. Sabi ni Rachel. Ang sakit naman nun, no, kapag hindi pwede sa'yo yung isang tao dahil nawala, in another life na lang. Kasi wala naman tayong magagawa talaga eh. Sabi pa dito, cherish the memories and stay in love with Linda. But if time comes, let it be and God bless. Sabi ni Ate Arlene. You can stay in love with her kahit hindi mo na siya kayakap, kahit hindi mo na siya kasama physically. Diba ang pagmamahal hindi naman niya nasusukat sa physical? Nasa puso yan. O ito, binibigyan ka ng pag-asa ni Ate Lorna Reyes. Sabi niya, we are never too old for a new love. So in a way, wag kang mawala ng pag-asa kasi wala yan sa edad. Diba? In time, malay mo, bigla mong mahanap ulit. Ibibigay pa rin yan sa'yo, lalo na kung hihilingin mo. Basa naman tayo ng comments dito sa ating isang Facebook Live. DJ Kara, hanapin nyo lang po sa Facebook. DJ Space, K-A-R-A. Sabi dito, Edwin, you will find one too. Never be sad. Very well, have the same time. Your fate is very sad. Edwin, just wait. Sabi ni Bernard Swipe. Just wait. Totoo yan. Wait ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Nakakalungkot naman, 2 babae na ang nawala sa'yo. Pray ka na lang, sana pag nagmahal ka ulit, hindi na nangyari or hindi na mangyayari ang kinatatakutan mo. Pero nandyan naman ang mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Sabi to ni Ate Marites. Nandyan pa ang mga anak mo, so never lose hope. Hanggat meron pang umaalalay sa'yo, i-treasure natin yon, di ba? Pero alam mo Edwin, in this case, ang pwede ko lang masabi sa'yo is have faith. Diba? Huwag kang mawalan ng pag-asa. The first time na nawalan ka ng taong minamahal, which is yung wife mo, na nanay ng mga anak mo, hindi mo naman inisip no na magmamahal ka ulit, diba? Pero sometimes, love is really wonderful and magical na iso-surprise ka na lang na pwede mo palang maramdaman siya ulit. Diba? Yung akala natin, wala na, ayoko na sa pag-ibig, or yung akala natin na di na ako magmamahal ulit, parang wala naman eh. And then suddenly, maso-surprise ka, biglang darating sa buhay mo. Ganon ka magical ang pag-ibig, kaya have faith at wag na wag kang mawala ng pag-asa. Minsan matagal nga lang, pero sulit. Worth it yung hinintay mo. Diba? At nangyari yon sa katauhan ni Ate Linda. Kaso nga lang, sa kasamaang palad ay nawala din siya ulit sa buhay mo. Pero walang may gusto ng pangyayaring yun. Walang may gusto na mawala siya sa'yo. Sometimes life is really unfair eh. May mga hindi magagandang pangyayari na nangyayari na lang. At di rin naman ginusto ni Linda na iwan ka kasi hindi rin naman niya ginustong magkaroon ng sakit na cancer. It happens. Diba na hindi naman natin alam kung sino sa atin ang tatamaan ng malalang sakit. Nagkataon na siya yung tinamaan. But be thankful na dumating sa buhay mo si Linda kasi binigyan ka niya ulit ng lakas ng loob. Binigyan ka niya ulit ng happiness na matagal mo nang na-miss at hindi naramdaman. Binalik niya ulit yun sa'yo.
So kung nawala man siya sa buhay mo, i-treasure mo na lang yung mga memories na binigay niya sa'yo. Yung masasayang memories. At we understand how you feel, Kuya Edwin. Kasi ganun talaga eh. Lalo na kapag intense pain yung naramdaman mo, nawala yung taong mahal mo, there will be good and bad days. And you will know that you are feeling better when there are more good days than bad days. So right now, yan talaga yung nafe-feel mo eh. Just let it be. Let it go. Cry it out. Hanggang sa dumating ang time na matanggap mo na hanggang dun lang talaga ang love story niyong dalawa ni Linda. Masakit man, pero yun lang eh. But never lose hope in loving again. At andyan ang 4 mong anak, 4 wonderful children to support you. Pwede kang lumapit sa kanila, pwede kang mag-confide sa kanila, pwede kang umiyak sa kanila. Sila ang magiging strength mo ngayon sa mga panahong ito. I hope you get better. Hindi man soon, but in time. At least dumating sa buhay mo si Linda na nagparamdam ng pagmamahal ulit sa'yo. Death leaves a heartache no one can heal. But love leaves a memory no one can steal. Sincerely,